Ito mga babayan na pag-usapan po natin itong pahayag ni Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Itong sinasabi niya po dito na yung warrant ng ICC laban sa kanya, kung sakali mayroon man, ay hindi niya po talaga ito irerespeto. Yan ang pahayag dito ni Bato de la Rosa. At kung local daw yan na warrant of arrest mula sa kanya, ay yan daw po ay respetuhin niya. Mga kababayan, paano siya na magkakaroon ng local warrant mula dito sa Pilipinas kung wala namang kaso na isinasampa sa kanya tungkol dito sa kanyang drug war nung siya po ay Chief PNP, mga kababayan. Kaya malakas ang loob ni Bato de la Rosa na magsabi na rerespetuhin po niya ang local warrant laban sa kanya kung mayroon man, ba? Pero kung sa ICC raw hindi niya rerespetuhin, mga babayan, ibig sabihin, takot na takot ito si Bato de la Rosa sa ICC talaga. Takot na takot. Mukhang binabawi niya na po ang kanyang sinasabi na siya po ay matapang, siya po ay may bayag, siya po ay kayang-kaya niya harapin at samahan si Trillanes sa ICC. Diba? Ganyan ang mga sinasabi niya ng mga nakaraan. Diba? Ngayon po ay iba na. Mukhang nakaranas na po siya sa pamamagitan ni PRRD na mahirap dalawin, na mahirap pasukin, walang pakialam kahit sino pa kayo. Yan yata mga babayan na hindi niya gusto. Kaya takot na takot po siya sa ICC, mga babayan. Kasi po ang pahayag niya po dito, talagang hindi niya po ito i-recognize itong ICC warrant laban sa kanya kapag lumabas po ito. Natatakot daw siya. Hindi niya raw niya maintindihan ang kanyang nararamdaman kapag ICC na ang pinag-uusapan. Talagang hindi niya na po ito kaya pa. Mga kababayan, pakinggan po natin itong sinasabi ni Bato de la Rosa. Pero bago tayo magtungo po dyan, mga babayan, kung bago lang kayo sa channel natin, baka hindi ka pa nakaka-subscribes. Opo, subscribes ka na. Baka maunahan ka pa ng iba. At saka pakilike po ng video natin, mga babayan, at saka pakishare na rin, ha? Libre lang lahat yan. Wala po yan na bayad kahit na piso. Wala po. Hindi po tayo dito mga scammer. Okay? Salamat sa inyo lahat. Kaya sabay-sabay po tayo like at saka share sa lahat ng mga kababayan natin. Don't worry, walang bayad dyan. Okay, pakinggan po natin itong pahayag ni Senador Bato de la Rosa, mga kababayan, tungkol nga dito sa kanyang warrant sa ICC, mga kababayan. Pakinggan natin. Kung sakasakali ito na lumabas. Sa Mindanao at saka sa Visayas. So, nandun ako sa invitation nila. Pinuntahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamata at parang nag-killer na kayo sa mga abogado? Meron. Naghahanda tayo. In fact, yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba? Pending pa. Hinintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa court? As I have said, hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court o galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC... So same yung stand nyo, sir? Same lang yung stand nyo? If it's coming from ICC, well, no. hindi. Kung coming from ICC, hindi ko na-recognize yan.
Okay. Alright. Sir, kumusta, sir? Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRRD? Wala nang wala pa. No plans of going sa The Hague? Ha? No plans of going? Kaya kung mag-apply ng Schengen visa, yung Talaga? isyuhan ako, then maybe bago or pag may pagkakataon, before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sure, wala kang concern, baka i-detain ka na dun. Diretso na siya. Sige lang, editin nila ako. Pagpunta ako doon sa Hague, mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi na ako makilala doon. So, ha? Anong pangalan gagawin? Pensa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo, pag mag-afro na ako, hindi na ako makikilala. Sir, speaking of visa, may US visa ka na ba ulit? US visa, meron, pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila, hindi. Yung kinancel nila, afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa ako nakaparinyo. Sir, kasi nasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions na si President Trump, na isanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Secret. Okay na po. So kung kayo sa pagpunta sa Hague, may plano talaga kayo? Mag-apply ko, baka before, after elections, bago kung manalo ako, manalo ka talo, siguro, anak ko pa, mas maganda magbukas. Para saan yun? Anong reason na magbukas? Baka pwede tayo makabisita. Camera ko. Sir, last na lang, reaction kay Attorney Roque kasi sabi niya matagal naman na daw niyang winarn si PRRD sa ICC pero wala daw sumeryoso sa kanya among the close circle of President Duterte. Ayun na ako at siguro kami pero kami ni Harry Roque nag-uusap rin naman kami patungkol dyan. I was taking his advices seriously. Okay. Nakikinig naman ako sa kanya. Thank you. Ayan mga kababayan, ang pahayag ni Senador Bato de la Rosa tungkol niya dito sa ICC warrant laban sa kanya. Ang plano niya pala dito ay pumunta ng Dahig mga kababayan at dadalawin niya po si Digong. Apply po siya ng visa dahil expired na raw ang kanyang visa. At sinabi pa niya dito mag-wiwig daw siya ng kanyang ulo para hindi siya makilala na siya ay kalbo. Yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa mga babayan. Siguro po mga babayan, ang sinasabi naman dito ni Yossi Castro, siguruhin mo lang, mag-stick ka na lang doon, manatili ka na lang daw doon. Kung pupunta ka raw sa Dahig, Bato de la Rosa, sabi ni Yossi Castro, ay manatili ka na lang sa Dahig para sa iyong kaligtasan. Hindi naman na sinabi na sa iyong kaligtasan, pero para sa akin, mas maganda yung manatili ka na lang doon para sigurado na hindi ka nagagastos pabalik pa ng Pilipinas. Di ba? Hindi ka nagagastos pa pabalik ng Pilipinas. Kaya naman mas gusto siguro para sa akin, mas gusto ko na samahan mo doon si Digong. Yun nga lang, hindi kayo magkakasama sa loob ng kulungan kasi hiwalay kayo ng kulungan kung sakasakali ikaw ay maaresto ng ICC. Para po sa akin mga kababayan, ito nananawagan po tayo sa ICC. Para siguro hindi na mag-effort pa ito mga taga-ICC na pumunta sa Pilipinas para dito sa warrant kay Bato de la Rosa. Hintayin nyo na lang na itong si Bato de la Rosa ay pumunta dyan sa Dahig para siya po ay arestuhin ninyo. Para makatipid po kayo. Di ba? Para makatipid po kayo. Kaya dyan na lang kayo manatili. Dyan na lang kayo manatili. Hintayin nyo na lang si Bato de la Rosa na pumunta dyan, mga taga-ICC.
Siguro naman nakamonitor diyan si Antonio Trillanes. Diba? Si Antonio Trillanes po, mga babayan, ay nag-trending po ang kanyang pangako noong mga nakaraang araw, mga nakaraang taon, na sinasabi niya ipapakulong niya itong si Digong kahit sa kanyang pagbaba sa kanyang pisto. Ayan, nagkatotoo po mga babayan, kaya palakpakan po natin si Antonio Trillanes. Speaking Antonio Trillanes, mga babayan, ay iboto nyo po yan dyan sa Caloocan dahil mukhang gaganda po ang buhay nyo dyan sa Caloocan kapag si Antonio Trillanes ang maging mayor dyan sa Caloocan, ha? Iboto nyo po yan dahil walang bahid na korupsyon, walang bahid na illegal na mga activities, katulad ng mga droga na yan, walang bahid. Kaya iboto nyo po yan si Antonio Trillanes dyan para sa ikagaganda ng Caloocan. Okay? Dahil meron po yan isang salita. Katulad nga ngayon na kumakalat na video ng kanyang salita na ipapakulong niya itong si Digong kahit sa kanyang pagbaba sa pwesto. Ayan, nagkatotoo nga po mga babayan. Kaya patunay po yan na si Antonio Trillanes ay meron isang salita. Kaya dapat po kayo matakot dyan kay Antonio Trillanes kung kayo po ay kalaban niya. Pero kung hindi po kayo kalaban niya, huwag kayong matakot dyan. Diba? Kasi maganda po at mabait po siyang kaibigan. Yun nga lang, masamang kaaway. Kaya wag niyong hangarin na maging kaaway ito si Antonio Trillanes. Kaya Bato de la Rosa, katulad ng pangako mo rin na ito Antonio Trillanes, ito, pusasan mo ako, dalhin mo ako sa ICC, sabay tayo pumunta doon. Hindi nakakalimutan ni Antonio Trillanes yan. Sigurado yan. Mananagot ka dyan. Kaya hintayin na lang siguro na makapunta ka sa dahig para doon ka na lang arestuhin. Huwag ka nang makalaya pa doon. Okay mga kababayan, salamat po sa inyong pagsuporta. Kung hindi pa po kayo subscribe na po kayo kay Ibalitabay. Yan, channel na yan, Ibalitabay. At paki-like po ng ating video. Salamat po sa inyong lahat.